Nakipaglaban si Hidan at Kakuzu sa two-tailed Jinchuriki kaya umatake ang Jinchuriki kay Kakuzu at nagpalabas ng apoy kaya nasira ang pinaglabanan nila. Matapos mapatay ni Hidan ang two-tailed Jinchuriki ay ang sunod nilang pupuntahan ay Land of Fire dahil yun na lamang ang natitira sa misyon nila. Pagkatapos gumaling ni Naruto sa nakaraang insidente ay nag-training ulit si Naruto at gumamit ng clone. Ginawa ulit ni Naruto ang paghiwa sa dahon at nagtagumpay silang lahat ngunit nawalan ng malay si Naruto. Nagising na si Naruto at pinagpahinga muna ni Kakashi ito at tinanong ni Naruto kung anong sunod nilang gagawin kaya sumagot si Kakashi na hahatiin ni Naruto ang waterfall dahil kailangan ni Naruto na makagawa ng change in chakra nature sa malaking halaga ng chakra at maaaring magamit ito ni Naruto sa tunay na laban kung makukumpleto niya ang training na ito kaya natuwa si Naruto dahil matutunan niya ang kanyang unang change in chakra nature. Gumamit na ng clone si Naruto at sinimulan na ang training ngunit mukhang mahihirapan si Naruto sa training na ito. Nagsasanay pa rin si Naruto kahit umuulan at naiinis si Naruto dahil hindi niya magawa. Nakarating na sina Hidan at Kakuzu sa Fire Temple at sinira ni Kakuzu ang gate nito. Ni-report ng mga monk kay Chiriko na mayroong nang himasok at sila ay miyembro ng Akatsuki. Pumunta na si Chiriko sa dalawa at pinapaalis sina Hidan at Kakuzu sa Fire Temple ngunit hindi sumunod ang dalawa at umatake at may ginamit na teknik si Chiriko kaya hindi makalapit ang dalawa dito at pinagsusuntok. Umatake ulit si Hidan kaya gumamit si Chiriko ng Thousand Hand Strike. Kahit na lamang kanina si Chiriko ay napatay ng dalawa ito at balak ni Kakuzu na ipalit sa pera ang katawan ni Chiriko dahil may 30 million ryu ang halaga ni Chiriko. May nakaligtas na monk at ire-report niya sa Konoha ang mga nangyari sa Fire Temple. Tinanong ni Naruto kay Kakashi kung hindi na ba niya kailangan ng clones kaya sumagot si Kakashi na kailangan ni Naruto ng maraming chakra para dito kaya kung gumamit pa ito ng clone ay liliit ang chakra niya. Humingi na lamang ng trick si Naruto kay Kakashi kaya sumagot ito na hindi matagal ni Naruto na pinapanatili ang kanyang chakra na nabuo niya sa loob ng katawan niya kaya ito ay hindi nagiging epektibo. Nagiging matigas ang ulo ni Naruto at nagiging impatient dahil gusto niyang maabutan si Sasuke kaya ni-request ni Kakashi kay Yamato na lawakan ang waterfall upang marami itong magamit na clones kaya napagod si Yamato nung gawin ito. Wala nang reklamo si Naruto kaya nagpatuloy na ulit sa pagsasanay. Pinapatanggal na ni Kakashi ang clone ni Naruto upang makuha niya ang mga experience ng clone at naramdaman ni Naruto na malayo pa siya sa training at ipagpapatuloy niya na sana ang training ngunit napapagod na ito. Binigay ni Kakashi ang food pills na binigay ni Sakura at nung pagkakain ni Naruto nito ay hindi nasarapan si Naruto at ipinagpatuloy niya na ulit ang training. Nakarating na ang monk sa Konoha at ininform na nito kay Tsunade ang nangyari sa Fire Temple. Hindi nila hahayaan na makaalis sa Land of Fire ang Akatsuki kaya pinatawag ni Tsunade ang benteng bagong buo na platoon agad-agad. Ininform na ni Tsunade sa mga pleto ng mga nangyari sa Fire Temple at nagtanong si Asuma kung anong nangyari kay Chiriko kaya sumagot ang monk na pinatay ng mga ito si Chiriko at hindi makapaniwala si Asuma na napatay si Chiriko. Inutos ni Tsunade sa mga ito na huwag nilang palalabasin ang Akatsuki sa Land of Fire at hanapin sila at kung hindi nila kaya na hulihin ang mga ito ay patayin na lamang nila at umalis na ang lahat. Balak ni Asuma na pumunta muna sa Fire Temple at nagmadali na pumunta sila doon. Dahil sa mga paghihirap ni Naruto ay nagawa na ni Naruto na mahati ang waterfall at pwede na si Naruto na makapag-develop ng bagong jutsu. Ininform ng ibang platoon members na hindi nila mahanap ang Akatsuki kaya nagalit si Tsunade at tinanong nito kung may natanggap na ba silang report sa grupo ni Asuma ngunit sumagot si Shizune nang wala. Nakapunta na sila Asuma sa Fire Temple at hindi sila makapaniwala na nasira ang templo at maraming namatay. Tinanong ni Asuma kung nasaan ang bangkay ni Chiriko ngunit sumagot ang monk na hindi nila makita ang bangkay ni Chiriko. Ininform ni Izumo na may bounty si Chiriko na 30 million ryu sa black market kaya napagtanto ni Shikamaru na kung alam ng Akatsuki ang bounty ni Chiriko ay pumunta ang mga ito sa collection office at daladala ang katawan ni Chiriko. Tinanong ni Katetsu kung nasaan ang collection office kaya sumagot ito na kasama ang malapit sa kanila ay may 5 lokasyon ito. Nagpadala sina Izumo ng mensahe sa mga platoon members upang makapunta sa 4 pang collection office. Matapos na magpahinga ni Naruto ay pinakita ni Kakashi kay Naruto ang Rasengan kaya hindi makapaniwala si Naruto na nakakagamit si Kakashi ng Rasengan.
Naiinis si Naruto dahil nagawa ni Kakashi ang Rasengan ng ganoong kadali at naghirap siya upang magawa ito. Ininform ni Kakashi na ang Rasengan ay isa lamang change in chakra form at ang Jutsu na may change in chakra nature na dinagdag sa change in chakra form ay katulad ng Chidori. Ang Chidori ay hindi lamang gumagamit ng change in chakra nature para mabago ang chakra nature na maging lightning, ngunit gumagamit din ito ng change in chakra form upang mabuo ito bilang electrical discharge at makontrol ang lawak at kapangyarihan nito. Dagdag pa ni Yamato, kapag ginamit niya ang chakra at ginamitan ng change in chakra form pati na change in chakra nature, ay ang attack power ng isang shinobi ay biglang tataas. Dahil natutunan na ni Naruto ang change in chakra nature at na-master na rin niya ang change in chakra form, ay makakabuo ito ng panibagong jutsu, ngunit hindi ito magiging madali dahil kahit na si Kakashi ay hindi malagyan ng change in chakra nature na lightning ang kanyang Rasengan at kahit na ang 4th Hokage ay hindi ito magawa. Hindi na ni Kakashi matutulungan si Naruto sa training niya at si Naruto na mismo ang magdidiscover kung paano niya gagawin, at naniniwala si Kakashi na si Naruto lamang ang makakahigit sa 4th Hokage. Natanggap na ng grupo ni Choji at Ino ang mensahe ng team ni Asuma at nalaman nila na papunta ang Akatsuki sa collection office. Napansin ni Shikamaru kay Asuma na hindi na naninigarilyo ito ng 2 araw at sa tingin niya na ang dahilan ay kay Chiriko, ngunit sumagot si Asuma na hindi iyon ang dahilan kung bakit siya tumigil at ang dahilan ay kailangan nilang maging alerto at kaya ng mga Akatsuki na patayin si Chiriko at ipagpapalagay nila na malakas ang mga ito. Nagsimula na si Naruto na mag-training para sa kanyang bagong jutsu, ngunit nahihirapan si Naruto na lagyan ng chakra nature ang kanyang Rasengan. Nakarating na sina Hidan at Kakuzu sa collection office at binigay na ang katawan ni Chiriko at nakumpirma na ng lalaki na si Chiriko ito at binigay na ang 30 million ryo. Binilang ni Kakuzu ang pera kaya naiinip si Hidan at maghihintay na lamang siya sa labas. Habang nagsasanay si Naruto ay nalabas ang Nine Tails cloak nito at pinigilan ni Yamato ito upang hindi mag-rage si Naruto. Gusto nang ipatigil ni Yamato ang training, ngunit sumagot si Kakashi na ito lamang ang paraan upang magawa ni Naruto ang jutsu, kaya naiintindihan ito ni Yamato. Natatanaw na ni Asuma ang collection office at habang naghihintay si Hidan sa labas ng collection office ay mayroong nasa likod niya. Nakarating na ang iba pang mga platoon members sa mga mapupuntahan nilang mga collection office, ngunit maghihintay sila doon dahil maaaring pumunta ang Akatsuki sa mga collection office na ito at maghihintay rin sila ng mensahe kung may humingi ng backup sa iba at naghanda na silang magtago habang hinihintay ang Akatsuki sa mga collection office na naka-assign sa kanila. Ang nasa likod ni Hidan ay si Asuma kaya nagbato ito ng shuriken, ngunit nasangga ni Hidan. Umatake si Hidan ngunit nakaiwas si Asuma at sumugod sina Izumo at Katetsu at hindi na makakaiwas pa si Hidan dahil sa Shadow Possession Jutsu ni Shikamaru, kaya nasaksak ng 2 si Hidan. Akala nila Asuma na natalo na si Hidan pero nakakapagsalita pa rin ito at nagtataka ang mga ito dahil tinamaan nila ang vital spots ni Hidan at napagtanto nila na immortal ito. Tinanong ni Asuma kay Hidan kung nasaan ang isa niyang kasama at umatake si Kakuzu sa likod ni Shikamaru at nakaiwas si Shikamaru, ngunit nawala na ang jutsu niya kay Hidan. Prinotektahan ni Asuma si Shikamaru kay Kakuzu at inutos nito kay Izumo at Katetsu na umatras kay Hidan. Umatras na sina Izumo at Katetsu at sinabihan ni Hidan si Kakuzu na siya na ang bahala sa mga ito at may ginawang mark si Hidan sa sahig. Ininform ni Asuma sa mga ito na siya ang aatake kay Hidan at inutos kay Shikamaru na humanap ng paraan upang mapigilan si Hidan gamit ang Shadow Sword nito at hihiwain nito ang ulo ni Hidan upang hindi na makagalaw. Hindi pumapayag si Shikamaru dahil ito ay mapanganib, ngunit nagalit si Asuma dahil iyon lamang ang paraan dahil ang kalaban ay mas malakas sa kanya, kaya back-up ni Izumo at Katetsu si Shikamaru habang tinitingnan si Kakuzu at hindi makapaniwala si Shikamaru na gagawin ni Asuma na magsakripisyo. Umatake na si Asuma at tinulungan ito ni Shikamaru, ngunit nakakaiwas si Hidan sa shadow nito habang nakikipaglaban kay Asuma. Nakaiwas si Asuma sa sandata ni Hidan at hindi maabutan ni Shikamaru si Hidan. Umatake ulit si Hidan at ginamit ni Asuma ang parehas na ginamit ni Chiriko sa kanila, kaya napaatras ni Asuma ang sandata nito pati na si Hidan. Nagbato ng shuriken si Asuma ngunit nakaiwas ito at muntikan na si Hidan na mahuli ng shadow, ngunit nakaiwas pa rin ito.
Humingi ng tulong si Shikamaru sa dalawa at sabay na nagbato sina Katetsu at Izumo pati na si Asuma at dahil wala nang maiiwasan si Hidan ay hindi na lamang ito umiwas. Sumugod si Hidan kina Shikamaru ngunit si Asuma ang inatake nito at nasugatan si Asuma. Gumamit ng Burning Ash si Asuma at dinilaan ni Hidan ang dugo ni Asuma sa armas niya at pumunta sa mark na ginawa niya. Nag-iba ang itsura ni Hidan at pinasabog ni Asuma si Hidan. Pagkatapos ng pagsabog ay nasugatan si Hidan ngunit pati si Asuma ay nasaktan at ininform ni Hidan na nahulog si Asuma sa kanyang sumpa. Kumuha ng iba pang arma si Hidan at sumugod si Asuma ngunit sinaksak ni Hidan ang sarili niyang binti kaya si Asuma ay nadapa at nasaktan din sa binti. Napagtanto ni Izumo na naging konektado ang katawan ni Asuma at Hidan sa isang sumpa kaya ang injury ni Hidan ay magiging injury rin ni Asuma ngunit si Hidan ay immortal at si Asuma ay hindi. Binantaan ni Hidan na tatapusin na niya ang laban at sasaksakin niya ang kanyang sarili sa puso kaya inutos ni Izumo kay Shikamaru na huwag siyang gagamit ng physical attack katulad ng Shadow Sewing at pigilan ang paggalaw nito gamit ang Shadow Strangle Jutsu. Ginawa na ito ni Shikamaru at sasaksakin na ni Hidan ang kanyang sarili sa puso ngunit umabot si Shikamaru upang pigilan ito. Tinanong ni Katetsu kay Izumo kung gaano nakatagal nung humingi siya ng backup kaya sumagot si Izumo ng 10 minuto kaya 20 minuto pa bago dumating ang mga ito at natatagalan si Katetsu dahil hindi na nila alam ang gagawin nila. Pilit na nilalabanan ni Hidan ang Jutsu ni Shikamaru at pilit rin na lumalaban si Shikamaru. Gusto nang sumali ni Kakuzu dahil hindi niya hahayaan na mawala ang kanyang pera dahil ang katawan ni Asuma ay may 35 million ryu ngunit pinipigilan ni Hidan dahil kaya niya ito. Inobserbahan ni Shikamaru sa kanyang isip ang lahat ng galaw ni Hidan kanina at may naisip si Shikamaru na paraan kaya ginalaw ni Shikamaru ang paa niya upang gumalaw din ang paa ni Hidan at para mapaalis ito sa marka na kinatatayuan nito dahil ito ang makakapagpawalang bisa sa curse jutsu ni Hidan. Ininform pa ni Shikamaru na ang layunin lamang na gamit ni Hidan na armas ay hindi nakakapatay ng isang tao kundi makapag-injure lamang at mapataas ang layo ng attack range nito at kapag na-injure na ni Hidan ang kalaban ay dinidilaan nito ang dugo ng kalaban niya upang maging konektado ang katawan ni Hidan sa kalaban nito at nung dinilaan niya ang dugo ni Asuma ay nag-iba ang kulay nito at pumunta sa marka upang maging kumpleto na ang sumpa ng jutsu ni Hidan. Naalis na ni Shikamaru si Hidan sa marka kaya nagbato ng shuriken si Asuma at natama ng tenga nito at buo pa ang tenga ni Asuma kaya pinagsasaksak ni Shikamaru gamit ang shadow niya si Hidan upang hindi na lalong makagalaw. Ininform ni Shikamaru kay Asuma na malapit na siya sa limit kaya lumapit na si Asuma kay Hidan at humihingi na ng tulong si Hidan kay Kakuzu ngunit hindi tinutulungan ni Kakuzu at nahiwa nito ang ulo ni Hidan. Akala ni Asuma na natalo nila si Hidan kaya tinanggal na ni Shikamaru ang jutsu niya ngunit nakakasalita pa rin si Hidan kahit naputol ang ulo nito. Nakiusap si Hidan na dalhin ni Kakuzu sa kanya ang katawan nito kaya pumunta si Kakuzu sa ulo ni Hidan at dinala. Hindi makapaniwala si Asuma na buhay pa ito at ininform ni Shikamaru na kahit na buhay pa ito ay wala na rin itong kwenta dahil hindi makakagalaw si Hidan hanggat hindi nakakonekta ang katawan ni Hidan sa ulo nito. Hindi na kaya ni Shikamaru na lumaban pa at injured rin si Asuma at balak na ni Asuma na tumakas dahil sa masama na ang kondisyon ni Shikamaru. Umatake kay Asuma si Kakuzu kaya tumalsik ito at inatake ulit kaya nawalan ng malay si Asuma. Pumunta si Kakuzu sa katawan ni Hidan at tinahi ang ulo ni Hidan sa katawan nito kaya konektado na ulit ang ulo at katawan ni Hidan. Naglabas si Katetsu ng armas at gumamit si Izumo ng syrup trap ngunit naka-atras si Kakuzu at umatake si Katetsu dito at umatake rin si Kakuzu ngunit nakakaiwas ang sandata ni Katetsu at nakaiwas si Kakuzu. Aatake na sana si Kakuzu ngunit lumabas galing sa ilalim ang sandata ni Kakuzu at bumalik kay Katetsu at hindi makaalis si Kakuzu dahil sa syrup trap ni Izumo. Sumugod si Katetsu dito ngunit nasakal nito si Katetsu at nagapos. Nilabanan ni Izumo ang kamay ni Kakuzu ngunit nagapos at nasakal rin siya nito. Lumapit na si Hidan sa ginawa niyang mark at sasaksakin na ni Hidan ang puso niya ngunit nagising si Asuma at inatake si Hidan ngunit nakaiwas si Hidan at muntikan na si Asuma na masaksak. Nasa likod ni Asuma ang isang sandata ni Hidan at nakaiwas si Asuma ngunit kahit na si Hidan ang nasaktan, dahil sa jutsu nito ay nasaktan rin si Asuma. Pilit na lumapit si Shikamaru kay Asuma at lalo pang diniinan ni Hidan ang sugat nila ni Asuma.
Kumuha ng panibagong sandata si Hidan at sasaksakin na nito ang puso niya kaya tumakbo ng mabilis si Shikamaru ngunit huli na ang lahat dahil nasaksak na ni Hidan ang puso niya at patay na si Asuma. Dahil sa galit ni Shikamaru ay umatake ito kay Kakuzu ngunit binato ni Kakuzu si Izumo kay Shikamaru kaya tumalsik ang dalawa. Wala nang magawa ang tatlo nang biglang may mga uwak at pinalibutan sina Kakuzu at Hidan. Umatake si Reido kay Kakuzu ngunit nakaiwas ito at tinanggal na ang kamay nito kay Izumo at Katetsu. Kinuha ni Choji si Asuma at dinala malapit kay Aoba. Umatras sina Kakuzu at Hidan sa mga uwak kaya tinanggal na ni Aoba ang mga ito. Pinakinggan ni Shikamaru ang puso ni Asuma at tumitibok pa ito kaya inutos ni Shikamaru kina Choji at Ino na dalhin nila si Asuma agad-agad sa ospital ng Konoha. Biglang lumapit si Kakuzu at nilabanan ni Aoba. Biglang kinontak ng leader nila sina Hidan at ininform na oras na para isil ang Two Tails kaya pinapapunta na niya sina Hidan doon at umalis na ang dalawa. Pinapamadali ni Shikamaru sina Choji at Ino at biglang nagsalita si Asuma na hindi na kinakailangan dahil oras na niya. Sinubukan ni Ino na pagalingin ito ngunit wala na itong magagawa dahil ang 4 na vital spots ni Asuma ay nasira. Humiling si Asuma na maninigarilyo siya bago siya mamatay kaya sinindihan na ito ni Shikamaru hanggang sa bitawan ni Asuma ang sigarilyo at nawalan na ito ng buhay kaya nalungkot ang lahat. Sumusuko na si Naruto sa kanyang training at nagiging negatibo dahil iniisip niya na hindi niya ito magagawa. Sinabi ni Kakashi na kailangan niya itong gawin kaya tinanong ni Naruto kung kaya ba nito na tumingin sa kaliwa at kanan ng sabay kaya sumagot ito na posible at gumawa ng clone si Kakashi at tumingin ang clone sa kanan at sa kaliwa naman ang isa. Biglang may naisip si Naruto at nagagawa na niya ito dahil ang isang clone ang nagbubuo ng Rasengan at ang isang clone naman ay naglalagay ng chakra nature sa Rasengan. Biglang dumating si Izumo kay Yamato at may binigay na mensahe. Ininform ni Yamato kay Kakashi na itigil na muna nila ang pagsasanay at bumalik sa village dahil patay na si Asuma kaya nagulat ang dalawa. Matapos ang libing ni Asuma ay may naisip si Shikamaru na paraan at pumunta ito kina Choji at Ino at nagpaalam ang tatlo kay Asuma dahil ipaghihiganti nila ito. Nung aalis na ang tatlo sa Konoha ay pinigilan ni Tsunade at gusto ni Tsunade na sumali si Shikamaru sa binuo niyang panibagong team ngunit hindi sumang-ayon si Shikamaru dahil nakaisip na sila ng plano kaya magpadala na lamang si Tsunade ng backup. Hindi pumayag si Tsunade nang biglang sasama si Kakashi sa tatlo bilang captain nila at kinumbinsi si Tsunade. Dahil nakikita ni Tsunade na seryoso ang tatlo ay pumayag na ito at balak na nilang umalis papunta kina Hidan at Kakuzu.